Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad nga gitugot na usab kanato once again nga makapadayon kita sa atong buluhaton o sa gihapon sa pipila ka mga gutlo ako magapakiuban kaninyo sa ato nga pagpamalandong. Magatugyan kita diha sa Ginoo sa pangamuyo. Kanimo o Dios nga langit no, nagapasalamat ug nagadayeg na usab ako kanimo tungod sa oportunidad nga imong gitugot o gihatag kanamo o Dios nga makabasa kami o makapamalandong na usab sa balaan nimong pulong. Panalangin ni ang tagpulong nga magagawas sa baba sa imong alagad and ang tanan makapaminaw ni ini. Bendisyonan nimo makasabot sa simple nga pamaagi o Dios. Panalangin ni ang tibuok nga katawhan nagapaminaw karon o follow ni ini og ang makaskan ni ining maong pagtudlo Ginoo. Kini gitugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat. In Jesus' name, Amen. Salamat sa gayon nga gitugutan kita sa Ginoo nga makapadayon sa ato nga buluhaton o nini karon nga gayon makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong o padayon kita magahisgot dinhi sa libro sa Colossus. Aniya kita sa chapter 4 verses 2 down to verse number 6. Nagahisgot kini kung imong tan-awon, nagahisgot about necessary practices as united with Christ. Atong basahon ang verse, nagaingon din sa verse number 2. Continue steadfastly in prayer, watching therein with thanksgiving. Verse number 3, praying together for us also, that God may open us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. In verse number 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Mao kini siya ang mga kabersikuluhan nga atong nabasa o atong pamalandungan for a short time. Dinhi si Apostle Pablo naghatag siya sa iyahang conclusive nga conclusion sa iyahang mga mensahe sa pipila ka mga chapters. Nagahisgot siya sa daghan kaing mga doctrinal nga mga butang o mga practical mga butang ang paano i-apply ang iyang mga pulong. Now, ato makita din that Paul concluded his exhortations concerning Christian living with instruction pertaining to 3 essential practices for those who are in Christ. Para kanimo, para kanako nga nag-claim, nagkilala nga si Kristo atong master, atong Ginoo, kita naiusa diha kay Kristo. Naghatag siya dinhi og katapusan nga mga kailanganon nga mga practices sa atong kinabuhi. And what are necessary practices as united with Christ? Ingon nga ikaw, ako, nahiusa kang Kristo, unsa pa ang mga necessary, kinanglanong mga i-practice nato bilang mga Kristohanon, unsa ang dapat nato ikinabuhi ato nga mga behavior magkinabuhi kita padayon while naghulat kita sa pag-abot sa atong Ginoo. Unang butang,
gi-exhort kita ni Apostle Pablo to continually praying to God with thanksgiving. Mao kana siya ang iyang gisulti in verse number 2 in this chapter. Ato makita nga usa kini sa ka-exhortation ni Apostle Pablo nga naga-deal with our relationship to God. Nagasulti siya, si Apostle Pablo, naga-encourage ka nato sa pagpadayon gyud sa pagkamainampuon. Usa ka pagdasig ka nato nga padayon natong ampuan ang atong personal nga relasyon diha sa Ginoo o atong fellowship with God. Kay nga naman, kini nga butang nakita ni Apostol Pablo, I do believe personally sa iyang eksperyensya nga dili ikalimod nga naay mga panahon sa atong pakig fellowship sa Ginoo naga usab-usab ang atong mga pagbati, naga-usab-usab ang ato nga kalipay, no? Usahay mawala ang kalipay nato sa atong pakig fellowship sa Ginoo, and that is the reality. Bisan ikaw sa imong kinabuhi karon higala, daghan mga panahon nga usahay mawala murag mutab-ang ang atong pakig fellowship sa Ginoo. Naa ka ng mga panahon na dili na ko masulti ka na, but personally kitang tanan maka-experience ni ini. Mao nang giingon niya sa verse number 2, continue steadfastly in prayer. Magiging steadfast kita, magmapinadayunon kita sa pag-ampo. So mao kana siya ito makita dinhi. The word continue means to be steadfast, be strong towards, endure in, persevere in, devote oneself to, despite of possible difficulty. Kay normal sa atong kinabuhi, nagavary ang atong mga eksperyensya. Usahay mga eksperyensya na to nga murag okay kayo, o depende ka na kung okay atong experience, depende kung musamot imong prayer life, imong pakig fellowship sa Ginoo, or else naapoy panahon nga of course nga murag dili maayo ang epekto kung okay ang dagan sa atong kinabuhi. Usahay murag dili maayo ang atong pagfellowship sa Ginoo, pero kung naatas kalisod, usahay okay ang dagan nato sa Ginoo atong fellowship, o napoy panahon nga mapalayo kita sa Ginoo, depende sa atong response or naging reactive kita sa situation sa atong kinabuhi, no? Despite of possible difficulty, whatever situation we have now, o unsa ang sitwasyon nga naa ka kanimo karon, unsa man ang naging impact ni ana, nakapadayon ka ba sa pagkamainampuon concerning sa imong pakig fellowship diha sa Ginoo, or ang sitwasyon ba nimo karon nahimo nga tab-ang ang imong pakig fellowship sa Ginoo, wa na kaganahi tungod anang sitwasyon. So ang pulong dinhi nag-challenge ka to be steadfast or to continue on praying. Mao kana siya. In fact, ang psalmist nag-iingon sa Psalm chapter 86 verse number 3, be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. So ato makita dinhi ang practice ni ining usa ka psalmist nga ang iya nga prayer habit or prayer life is daily. Gihimo niya intimately diha sa Ginoo. Kumusta kay gala? Wala ba'y panahon nga naay isa ka adlaw nga wa jud ka nakig fellowship sa Ginoo, wa ka nagka-pray sa Ginoo? O basi naay mga panahon nga malimtan nimo. In fact, ingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, si Apostol Pablo nag-ingon sa mga Kristohanon sa Thessalonica, pray without ceasing. Pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong. But pasabot, be steadfast or be consistent sa imong prayer life. Ato makita igala, both in the Old and New Testament, nagyasgot siya o nagatudlo kanato that prayer is a task from which other things can easily
deflect us. Ganong gina-challenge kita pag-ampo, makanunayong pag-ampo, ganon man, normally, sa atong kinabuhi gala, ang kaning ginatawag na to prayer practice na to, mao kini ang butang sa atong kinabuhi or practice sa atong kinabuhi, nga dali ra gyud matabunan sa ubang mga schedules. Dali ra nato i-adjust, no? Ang atong schedule sa pagpangamuyo. Labi na kung gadali ka, no? Naay mga panahon anak. O ka, unya na lang ko maghimo sa akong prayer habit or prayer practice, no? So, mao ka na siya gala. We will sleep in our prayer life unless we develop persistence in prayer. Have we fallen asleep in prayer? Naaba ka karon sa pagkatulong sa imong pagkaminampuon? Murag nag-relax ka? If we have, then we need to wake up. Kung naa karon sa kabugnaon sa imong pagkaminampuon, pukawa ang imong kaugalingon. Pangayo ug tabang sa Ginoo. No? Pangayo ug tabang sa Lord, tabangi ko nga makamata ko sa akong prayer life. Naglax man akong prayer life, Lord. Huh? That is alarming. Panahon nga di ka naganahan mag-ampo, alarming ka ina. The more ka mag-ampo, panahon nga di ka gusto mo ampo. Huh? Prayer prepares us for whatever we may face. It prepares us for ministry. Ayaw yung engage sa ministry without prayer. Sayon man or lisod nga buluhaton, never to engage ministry without praying. Okay? So, mao ka na siya ang importante kayo timan-an na to. Prayer is no luxury or something to use in emergencies. Usahay, nagunahon na kita, muampo lang ta pag naan na sa mga emergencies. Pero kung lax ang panahon, it's okay. No? Dili ka na mao. Naata sa kahiktik sa panahon, naa sa mga emergency or naa sa normal nga mga panahon, we need to pray. We need to pray. Prayer is a method of constant fellowship with Himself. Atong hinumdumon nga ang pagkamainampuon mao kini ang metodo magihatag sa Ginoo pamaagi nga makakaroon kita og continuous nga pagkig-fellowship sa atong Ginoo. We need to guard against irregularity in our prayer life. You know what? As I observe, for how many years in the ministry, ma-observe na ko nga usa sa mga rason nga ma-neglect na to ang prayer life na to, it's because sa atong irregularity sa atong schedule sa pagkamainampuon. Wala tay exact time gigahin nga panahon nga mauna ang time nga fellowship ako sa akong Ginoo every day. Pag wala ka naghimo ni ana igala, dali kang malipat, no? Dali kang mawala sa imong practice sa pagkamainampuon. Kaysa akong giingon earlier nga ang pag-ampo mauna ang atong buhat nga dali ra gyud matabunan sa ubang mga schedules. We need to acquire a habit of prayer. So magpili ka og oras daily, ha? Magpili kag oras nga Lord, mao kini ang oras nga gusto nako magkigistorya sa imuha, maminaw ko sa imong pulong, mao ni igahin nako nga time. Na ba kay time para ni ana igala? Depende sa imong schedule. Depende ka na. But what I'm trying to say is kana bitang oras nga imong i-consider nga Lord, atoa gid ning duha. Ha? Parehagod sa manag-uyab ba? Nga once nga ang manag-uyab naghiginugmaay, naa na sila time schedule nga istorya sila sa usag-usa, igahin yun nila walay pwede nga mukuha niya nga oras. If you love your God, then you must have time also nga makig-fellowship ka sa iya. Magbasa sa iyang pulong, mamalandong sa iyang pulong, and mag-pray. We need to keep awake the importance of prayer. Usahay manggod, mawala para sa tuwa, murag di na importante ang prayer. Naay mga panahon nga okay ra siguro di mag-ampo ibalo kay gala. Remember that our enemy is 24/7 active
nga nagapangita og bikil kanato asa ta niya ig-on, no? So therefore we need to keep on alert sa atong prayer life, because prayer does not mean that God wants us to do something but pray. Na di po nabot pasabot ha, nga di na wala lang po kay buhaton, sige lang kang inampo, na di na mao. Okay? What I mean is naa kay time, exact time, set time, no? With God every day. Atong hinumdumon, God does not expect us to develop a habit of prayer. Nag-expect ang Ginoo, long ang Ginoo nga naa gitay habit sa pag-ampo. Murag part sa atong kinabuhi ang pagkamainampuon. Naka-built in sa atong kinabuhi na. He wants us to keep in touch with heavenly headquarters. Hinumdumon nato igala nga niining kinabuhi awa gitay mahimo apart from the help of God. Apart from God, we can do nothing. If you believe that, then you need to practice. You need to have a habit or time for prayer. He wants us to keep in touch. Gusto sa Ginoo nga kanang natay connection kanunay. Mao nang gihatagan bitaw taog cell number sa Ginoo. Do you know unsa ang cell number sa Ginoo igala? In Jeremiah 33 verse 3, nagingon, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." So, dali ra memorize yung number. Jeremiah 33:3. Okay? So, just keep in touch with your God. According sa verse 2, sa last part, ingon siya, watching therein with thanksgiving. Watching. Pagka alerto na to sa pagkaminampun. Vigilant. Ang word nga watching here, word vigilant, means to be in continuous readiness and alertness to pray. Padayon. Di lang nga kaisa lang. Ay, tungod kay hapit mi na disgrasya, nakaampo hinuon mig ahat. So, kana nga term, murag dili maay paminahon. Madisgrasya man, or hapit man madisgrasya, o wala hapit madisgrasya, we need to pray. Maayo o dili maayong sitwasyon, we need to pray. Continually pray. It was something used as a military term for a century keeping alert on duty. Sama sa mga sa ato nga mga military, kasundaluhan, bisag natulog pero nagapaminaw. Kung pwede pa lang, di lang matulog. Ana ang implication, pagiging vigilant, alerto sa kanunay. Kumusta na to? How would you describe your prayer life today? Is it very vibrant, dynamic, wide awake, or in a sleep mood? Kumusta ang imong prayer life igala? Unsa ang mood? Wa ko kabalo kung unsa ang sitwasyon nimo karon. Ikaw lang ug ang Dios nakabalo niya na igala. What are necessary practices as united with Christ? Number 2, continually praying for opportunities for evangelism. It is an exhortation deal with our relationship to other people. Ang una kaganina higala in verse number 2, an exhortation deal with our relationship to God. And number 2, nag-deal siya sa atong relationship ngadto sa uban. So ang atong focus pag-pray. Praying together for us also. Mao kana sa itong makita. Dili lang nga ikaw nag-pray sa imong sarili pod o nag-pray po ka sa uban. Ingon ana ang ato nga ang tenor sa gisulti ni Apostol Pablo naman, that I may make it manifest as I ought to speak. Sa ato makita, prayer warriors are necessary for the work of God to advance. Hinumdum mo na ito igala, nga dili kitang tanan mga matawag na to siguro sa itong mga terminolohiya,
dili tanantan mga frontliners. Ha? Shall we say, naagay mga tao nga sila gyud ang pinaka frontliners, mga missionaries. Sila ang naa sa field. Sila gyud ang prone or under attack sa mga kalaban sa area diin sila gibutang sa Ginoo. O dili na to madinay nga daghan mga Kristohanon, mga kaigsuonan nga naa sa maayong kaimtangan, convenient kaimtangan, naara sa mga simbahan nga fully protected, dili maki-experience og grabe nga mga persecutions. Sa iniana nga sitwasyon higala, kailangan sa mga frontliners, those Christians nga naa under attack, kailangan sila og mga pag-ampo sa uban. That's why prayer warriors are necessary for the work of God. Mo na ingon ni Apostol Pablo. Nga dili lang nga sila ang nag-aampo kanimo, but you need to pray for them. Inampuay sa matag usa. The best opportunity for ministry is when we pray that God would open the door to that ministry. Wala man kakaadto anak nga area, but in your prayer nakatabang ka, no? Opportunity ang pag-ampo nga makaampo ta sa uban. No, dili lang kini para sa atong sarili, but also for others. We need to practice that. Now, God is calling us to make the gospel clear to those He brings across our path. Kabalo kay gala, dili masiro ang adlaw, no? I do believe sa ato ang mga Kristohanon, dili yun masiro ang adlaw. Naagay ng mga tao nga ma-encounter na to sa atong panimalay, sa dalan, bisan pa karon nga panahon nga sa pandemya, dili gid nato malikayan nga naagay tao makaistorya gyapon nato. So therefore, ato nga ilahon nga kana opportunity nga maka-pray kita kanila or maka-share kita kanila. Mao kana siya. God has placed upon us a divine command to share the gospel. Siguro, kung naakay gusto nga sharean, i-text nimo siya, brother, sister, friend, naga-pray ko sa imuha, pwede ka maka-share pod og even one verse. We can make it. Pwede na to na mahimo in the simplest way. Simple way. What are necessary practices as united with Christ? Una, continually praying to God with thanksgiving, continually praying for opportunities for evangelism, and last, continually preserve personal walk and talk. So, bao kani siya ang mga butang importante kay natong tutukan o atiman-an ingon nga katapusan nga tambang ni Apostol Pablo dinhi sa taga Colossians. Kaya mag-inampuon kita nga makanunayon lig-on atong pakig-fellowship sa Ginoo personally, then kanunayon kita mag-ampo para sa uban, relasyon na to sa uban o mga ongoing sa uban. Then padayon kita nga i-preserve nato atong paglakaw, atong pag-istorya ning kalibutan na samtang kita buhi pa. An exhortation deal with ourselves. Atong walk o atong talk, atong kinabuhi. Ingon sa verse 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. In verse number 6, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer each one. So ato makita din our walk is the capital for our talk. Ko bisan pag maayo ta manulti, kunya ang atong kinabuhi, atong walk, ato nga pagkinabuhi dili mo haom sa atong gisulti, medyo apiki na.
lisod, no? Kinahanglan mag-balance atong walk ug atong talk. Unsa atong gisulti makita sa atong life. Nga naman, because non-Christians will discount everything we say about Christ if our walk is inconsistent. They will believe our message if our lives back up what we say. Mao kana ang realidad, no? Kitang mga Kristohanon bisag uyaw kay ta mosulti, pero kung dili makita sa atong kinabuhi, i-discount na di na nila, walay value na sa ilaha imong gisulti. Pero bisag dili kayo ka maay manulti, pero ang imong kinabuhi nagsulti, may tungod sa imong gisulti, no? Ang imong life consistent, epektibo gyud, no? Efficient ang imong ginahimo, no? Otherwise, they will put a question mark behind everything you speak. Magsulti ta, lahi man siyang life. Dili man na pwede higala that follow what I say but do not follow what I'm doing. No? Di na pwede. Kay ang atong action mas loud pa siya o tingog, sound kaysa words. No? Tiban-an na to. God wants us to make the best use of our witnessing opportunity. Di na to usikan day by day. Kung na ay opportunity, grab that opportunity. Are we making the most of every opportunity? There is a favorable time to preach the gospel. So ato makita gala. Ato bang gipahimuslan ang mga oportunidad nato day by day. Muna ingon niya sa last part sa verse number 6 that you may know how you ought to answer each one. Huh? So aron mahimo kitang maalamon what is sa pagtubag sa nag-inquire ka nato. Aron nga mahimong klaro ang mensahe nga atong mahatag sa mga tao nga naga-search para sa truth. Speech is a test of a soul influenced by grace, by the grace of Christ. Ang speech, mailhan sa sinultihan. Mailhan sa sinultihan kung siya knowledgeable sa Word of God or godly siya, o mailhan mo ang sinultihan sa tao nga wa gyud nabalaan sa Word of God. Mailhan nimo kung kabalo ka, maminaw. Huh? Speech test our approach to life. Ang sinultian, usa siya ka test ko the way kita nagkinabuhi. It was said, your speech betrays you. Huh? Bisan di ka musaba kung kinsa ka, kinsa kita, pero the way ka nagsulti, musulti ang imong sinultihan kung kinsa ka. Huh? O kinsa kita. So, ang Kristohanon nga matured, mailhan yun sa iyong sinultihan. Makaingong yun ka, Kristohanon yun ni siya. Matured yun nga Christian. Mailhan sa sinultihan higala. Mao ka na siya ato makaplagan. Speech does not only indication nationality, but it is an index of character. No? So, ang atong sinultihan, dili lang na nagsulti kung unsa ka. Kung Tagalog ka, ingon din nga, taga Maynila, Pilipino. Ha? Pero kung mag-in-English ka, marakag di ka taga Pilipinas. No? Mao ka na siya. Indikasyon. Di lang ka na indikasyon sa atong nga nasyonalidad, but nagsulti about sa atong karakter. Kung kinsa tao, unsa kita na pagkatao. Remember, God wants us to be pleasant but firm in what we say to those without Christ. Sa atong isulti, dapat makita sa atong life as Christian. Labi na sa mga tao nga wala pa diha kay Kristo. God wants us to create a taste, attractiveness for the gospel. Kana bitong pag magsulti ka, kanang murag maka-create siya o kuan ba, maka-attract sa uban nga ganahan sila maminaw sa gospel when you talk. Unta, ingon ana ang mahitabo.
dili siya ma-discourage, maminaw sa gospel tungod sa atong sinultihan. Ha? So, our speech should cease from corrupt talk. Dapat ang Kristohanon, matured believers, dapat dili siya magsulti og mga corrupt nga mga butang. Either bastos nga mga butang or mga lying words. But we should be truthful and honest and godly in our talk. Okay? So it is sad that we can talk with animation about football, boxing, business, or politics. But when it comes to the gospel, we bore people to death. Magisgot ta og football, boxing, or business, or politics, ay grabe, daghang kay masulti, mga issues sa world. But ang gospel na, lisod na kay isulti. Higala, it should not be. Ang gusto sa Ginoo nga kung expert ta sa ubang mga topic, dapat labaw pang expert kita sa gospel nga topic. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo naga pa-remind ka na to. Muna ingon sa last part. You ought to answer each one. Huh? So this word, to answer, it means that they have asked us something, or they have studied our life or listened to our comments. They want to know what makes us different. Kanang ma-intriga sila. Anong lahi mang gini nga tao? Unsa man ang difference? Nganong iyon anak man siya? Nganong lahi man gid siya? No? Ug ma-intriga siya, ug maging eager siya, madiskubrihan ang truth pinaagi sa iyong kinabuhi. Hinaot ka ang Diyos mga panalangin sa iyong pulong karon. Daghang salamat once again sa inyong pagpaminaw mga higala o sukin paminaw sa radio o sa atong mga Facebook friends. Thank you so much and may God bless